Nakakatawang makapakinig ng miyembro nito. Attorney, pasensya na sa istorbot, ginulo ka namin dahil kinakailangan namin siguro magkaroon ng kasagutan dun sa mga tanong, mga maaring legal conflict sa kasong nakasampa sa DOJ against Vice President Sara Duterte at saka yung impeachment, yung grave threat, yung kasong sinampa dun sa kanya. Ayun din po kasi yung unang-una sa articles of impeachment sa Senado. Hindi kaya magkaroon ng conflict dito at baka yung isa ay may pagpaliban, isa maapektuhan at kung ganun, siguro dapat na lang alamin sino yung mas dapat nabigyan ng prioridad na magdinig o duminig dito sa kasong grave threat against Vice President. May conflict ba dyan, Attorney? Wala pong conflict yan. Kasi yung ang isinampaho ng NBI laban sa pangalawang Pangulo ay inciting to sedition or pag-uudyok na mag-aklas. Okay? And grave threat. Yung malubhang pagbabanta o pananakot. Ngayon po, yun under the revised penal code po yung sedition, pati yung grave threat, samantalang yun ay kriminal, no? Kasong kriminal. Samantalang dito po sa impeachment, ito po ay base sa ating konstitusyon as grounds for impeachment, yung sedition, no? Ngayon po, ang ating impeachment ay categorized as sui generis or a class of its own. Pwede pong magsabayan, wala pong conflict yan. Yung dahil ang penalty, ang parusa, kung makonvict ho dun sa reklamo ng NBI, ay parusang pagkakulong at saka fine. Samantalang dito po sa impeachment, kapag nakonvict po, ang parusa ay pagpapatalsik sa pwesto at diskwalifikasyon perpetually to hold public office. Malinaw binanggit nyo, administrative and criminal ang usaping ito. So, hindi po, excuse me, I will interrupt you. Hindi po administrative. Dahil ang impeachment is sui generis. Hindi ho siya criminal, hindi siya administrative. Okay. Parang ang dating kasi sa akin, ang impeachment, para matiyak natin, nakarapat dapat yung mga mamumuno sa atin. So hanggang doon lang siya sa pag-alis sa pwesto. Kaya ko nabanggit na parang administrative ang dating niya. Hanggang pag-alis lang doon sa kapangyarihan na maglingkod bilang public servant, hiwalay yung anggulo ng kriminal doon sa kanyang ginawa. Tama ho ba, Attorney? Tama po yun. Eksakto. Okay, so kung walang magiging conflict, hindi naman kaya parang magkaroon nito ng contest kung sakasakaling kainitan na ng pag-try o pagdinig ng DOJ, magsimula yung impeachment, baka naman kung mapuputol naman, mapopostpone yan, mas malamang siguro, hindi na lang din ang impeachment. Pwede ba yung ganun, Attorney? Hindi po. Wala humaantala sa dalawang proseso. Okay. Dahil so pwede yun. Habang dinidinig ang impeachment, pwede rin sinasagot niya yung asunto sa kanya sa DOJ. Tama po yan. Pwede po yung sabay, simultaneous. Hindi humaantala ang isa ng kabila. Oo. Kasi sabi niyo nga kanina, commitment niyan sa taong bayan. Pag-alis sa pwesto at pag-disqualify. Perpetual disqualification from holding public office. At yung pagtugon sa kriminal na aspeto, criminal aspect ng kanyang ginawa, yung kanyang hiwalay po yun. Yan po ang kaso sa DOJ. Okay, so pwedeng kasi kaya ko natanong yan, kaya yan din siguro ang katanungan ng ina sa ating mga kababayan. Baka naman pag nagsimula kasi naman ang impeachment, nabalitaan niyo ba yun? Ang impeachment naman kasi, bakit kasi dinili? May dahilan ho dyan, may sariling dahilan ho dyan ang ating Senate President na inilahad na hindi naman nagsasang-ayon ang mga kongresista. Yung ganyang klase, yung ganyang issue, may pananaw sila, may pananaw ang iba. Sino ba dapat ang masusunod? Kasi kung ang masusunod ay Constitution, ang linaw naman ano yung word na yun, Attorney? Sa inyo na nga manggaling? Yung magsisimula, The trial should proceed forthwith. Yan, or forthwith. Agad. Forthwith. Agad. Ang linaw dun Kaso parang ang dami yatang ang daming pag-unawa ng iba dyan. So, salitang forthwith na yan, Attorney Bukoy. Yes. Ang sinabi po ni Senate President, forthwith means a reasonable time. Ang sabi po naman ng mga taga-usig, dapat agad-agad. Dahil yun ang sinabi ng konstitusyon. And base po sa mga desisyon na inilahad ng Supreme Court. Okay. Yung pag ganyan bang usapin, wala ba tayong pwedeng puntahan para malutas sa bagay? Sabi nga natin, parang sui generis. Sui generis. Parang wala unique. Unique yan. Hindi po natin pwedeng, hindi po natin pwedeng i-compel.
Hindi po, dahil ang Supreme Court po will respect the rules of the or interpretation of the Senate. Pero ang masaklap lang kasi diyan, attorney, buti nabanggit niyo yan, bagamat posibleng hindi makialam diyan ng Supreme Court. May obligation tayo sa ating mga kababayan. Lalo na doon sa ating pangako na magkakaroon ng malinis at maayos na pamumuno na binibigay. So paano mangyayari yan kung tulad yan, gagawa ng yung isang bagay na dapat ginawa, hindi gagawin, at may katwira ko bakit hindi yung gagawin? Hindi kaya parang fair naman yung gano'n para ho sa iba, Attorney Bokoy? Well, marami pong, may kanya-kanya pong opinion yan. Pero sa ganang akin po, the more we delay the hearing or the impeachment proceedings, the more questions are raised about the impartiality of the Senate. So parang parang binibigyan pa nila ng panahon na makapaghanda ang inuusig na Vice Presidente. Sa akin kasi parang okay na naman 'yon. Magkaroon na ng preparasyon ng paghanda ang lahat ng sector, prosecution man 'yan o yan man yan sa defense. Ang punto kasi, ang punto lang, kung ano yung tinatakda ng ating saligang batas, ng ating mga batas, dapat ay nasusunod. Hindi ho tayo magkatalo dyan dahil I agree. Okay. Para rin maunawaan natin mga kababayan, kasi siguro sa dami na rin ng impeachment, attorney, na ating nasaksihan, parang nagiging normal na sa ilan sa ating mga kababayan yan . At parang humaantong pa nga dun sa mga pananaw na baka yan mga political maneuvering lang yan . Pero sa ating saligang batas, napaka-importante, napakahalaga ng impeachment, lalo-talo na yung mga opisyal na dapat naglilingkod sa atin. Attorney Bokoy. Tama po. Ang impeachment po ay proseso na inilagay ng konstitusyon, na iniuutos ng konstitusyon to correct ang katiwalian ng 5 pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ito ay Presidente, ang pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Constitutional Commission, ng Justices of the Supreme Court, and you know. Yung tatlong sangay na yun. And the ombudsman, pati ombudsman. Ombudsman at saka yung mga ibang mga justices, quasi judicial yan, pati COMELEC. Constitutional Commission mo yan. Obligasyon natin na sa taong bayan yan. Tama po. Hindi yan pwede yung talagang pinagpapili. Kaya marami pa rin siguro natin may iwasan mag-isip na may mga bagay na dapat kang ginawa, hindi mo ginagawa, although may katwiran ka. Pero sabi nga natin, bakit mo nga pipilitin isang tao kung ayaw niya? Ang bottom line ho ng impeachment ay accountability, public accountability. Yan ang unang nating obligasyon sa ating mga mamamayan. Yan ang dapat na itaguyod. Okay. Speaking of accountability, bago ko lang ilipat muli, ibalik dito sa ating pinag-uusapan kanina. Meron kasing nakausap ako nung nakarang araw, buti na lang at pwede ka namin kausapin, Attorney Bokoy, doon sa usapin ng paggamit ng intelligence. Iba ho yung intelligence and confidential. Tama ho ba yun? Intelligence for the military, confidential sa mga sangay ng iba pa ng gobyerno na kinakailangan nila. Sa bagay, nagkaroon na naman ng sariling interpretasyon itong lately na lang na lahat nakikinabang na dyan sa Intelligence Confidential Fund na yan, Attorney. Sa ngayon po, yung confidential fund and intelligence fund are used interchangeably. They're used interchangeably. Pero ang pinakadulo po nito, ang confidential and intelligence funds ay para dun sa law enforcement agencies ng gobyerno. For peace and order and for national security. Yun po yun. Ang confidential and intelligence fund. Okay. Kung yan ay nagagamit interchangeably, ibig sabihin, yung isa ay pwede mo rin gamitin without justification kung saan mo ginamit na parang pwede mo rin gawin sa isa? Ngayon po, ganito po yan kaya ko sinabi na interchangeable kasi po, napakanipis nung linya ng pagkakaiba ng dalawa. Kung saan pwedeng gamitin ang confidential at yung intelligence fund. Intelligence fund is to gather intelligence for national security. Confidential is to safeguard national security. Now, part and parcel of safeguarding national security is gathering intelligence. Pero ang bottom line po dito is law enforcement agency dapat. Naging problema po dito, yung Office of the Vice President, lalo na yung Department of Education, they have no law enforcement function. Tama po. Okay? Ang intelligence po, meron tayong mga intelligence agencies
yung National Intelligence and Security Agency, nandiyan yung Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines, nandiyan yung Criminal Intelligence and Detection Group. Yan po talaga malinaw na kailangan yan ang confidential and intelligence fund. May NTF-ELCAC pa to add to what you said, Attorney. Meron pang NTF-ELCAC, may sarili din yung pondo. Well, may sarili din po yan. Pero may issue din ho yan. May issue pa rin yan. Oo nga po, kasi ginamit din yata din daw yung pondo ng DepEd tungkol dyan. Anyway, hiwalay na po yun. Pero binabagit ninyo, kung usapin ng national security and peace and order, dun dapat nakatuon lang itong mga bagay nito, itong pondong ito na pagkamahal-mahal. Ang laki ng bahagi ng ating pambansang budget. Opo. At napakalaki po niyan. At inaabuso, like nangyari ho ngayon dito sa impeachment, yung buod po ng sakdal laban sa ating pangalawang Pangulo, yung pag-abuso ng gamit ng confidential fund. Okay, speaking of, bago nyo pala bagitin yung detalye ng pag-abuso, meron kasi akong narinig na pag ikaw ay ginamit mo yung pondo to get information, halimbawa may problema ng, malimit ko naririnig, sa paninig ng Kongreso, ginamit yan para lutasin yung pag-recruit ng mga estudyante na makianib sa New People's Army. May mga binigyan, may mga naging sources ng mga information, ng mga balita, pero hindi binigay yung tamang pangalan kasi bahagi daw yun. Yun ang ating... Hindi pa pwede yun? Hindi pa pwede itago yung... Mali po yun. Ano ho ba dapat? Kasi pag ikaw ay ginamit po yung confidential fund, okay? Meron pong mga standard yan na dapat sundin. Okay. Hindi po pwedeng gumagamit ng alias pagka magli-liquidation ka dahil kinakailangan magkaroon ka ng journal na kung saan nakasaad doon yung mga tao, yung tunay na pangalan ng mga tao. Ito po selyado. Kaya po ang Commission on Audit, meron po silang isang special branch na nag-audit ng confidential and intelligence funds lang. So pwedeng ipapakita mo sa COA pero hanggang COA lang dapat? Ganun ba yan, Attorney? Yung yes, selyado po yan to protect the confidentiality. Pero hindi po pwede na hindi mo ilalahad sa COA kung sino yung mga taong yun. At least sa COA may pangalan. Hayaan mo nang yung iba ibigyan mo ng alias. Dapat po. Okay. Kasi kung hindi po yan ma-audit yung gamit. Ang confidential fund po, may audit yan. Hindi po pwedeng sasabihin na confidential fund, hindi natin dapat pag-usapan kasi bawal. Hindi, mali po yun. Well, that's clear. That's clear. Anyway, Attorney, going back na sa ating pinag-uusapan, nandun muna siguro sa kaso ng DOJ. Tama ba yung word na narinig ko, summon? Kaya ko rin po gusto makausap ang isang lawyer ngayong umagang ito kasi naririnig ko summon. Alam ko, pag ang DOJ, hindi summon yan, sampina na yan Tama yan. Ang summon po, ini-issue yan, nilalabas yan sa mga civil cases Pag sa criminal cases po, like gaya po sa mga local, sa mga prosecutor, ang inilalabas po dyan is subpoena. Kasi pag subpoena, ibig sabihin yan, criminal case, sumagot ka. Pinapasagot ka and pinapalabas sa iyo yung mga ebidensya mo, ipinasusumite yung ebidensya mo. Okay. So, tama po kayo. Anyway, Attorney, maraming salamat sa mga